po basahin ko itong sabi po dito sa Proverbs 22 verse 6, ang sabi po dyan, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog po, sabi po dyan, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. Hanggang sa paglaki, hindi niya ito malilimutan. Alam niyo po, ngayon po ay ano naman, huling linggo po ng July. Sino po nakakatanda na ng ating pong team itong buwan na ito? Alam niyo po ba, nakakatanda niyo po ba yung team natin? About family. Ayun, Lord, ang ating po, Lord over my family. At mapapansin po natin, hindi ako nagkakamali, ay naging topic po ni Pastor noon, yung tinatawag na, unang linggo ay building the strong foundation in family. Ganito po ba? So napakahalaga po, sa pamilya, kinakailangan po talaga ng isang matibay na pundasyon. Alam niyo po, ang isang pamilya, pagka pumahinda ang pundasyon, kahit gano'n po yan kayaman, pwede po naman bumagsak. Bilang review lang po, at yung pangalawang linggo, hindi ko nagkakamali, ito po naging topic ni Pastor, the Lord's power over the family. Napakahalaga din po na yung kapangyarihan po talaga ng Panginoon na siyang lagi pong namamahala po sa atin. Pero nga po sinabi si Pastor po doon sa kanya pong preaching. Ganda po, hindi po makalimutan ito. Sabi niya, a home without Christ may function, but it will never truly flourish. Pwede naman talaga kahit kasi yung hindi mo namana ng palataya, pwede naman sila magpang. Pero pwede hindi nila mararanasan talaga yung totoong yung talagang ng Panginoon. Sabi nga, it may have wealth, but it will never experience peace that passeth all understanding. Alam niyo po, pag-aaralan niyo po yung naging message po ni Pastor, parang itong nakita po. Yung parang bang the relationship between God to the family. Parang gano'n. Parang yung po nakita ko kung pag-obserbahan po natin. Noong isang linggo naman po, ang naging topic po ni Pastor Ruby ay God's design to the family. Kung mapapansin po natin, di ba doon sa pagkakadesign niyo po doon, nandito po ang Panginoong Jesus, ang pangalawang po ay tatay, ang pangatlo po ay nanay, at ang panghuli po ay yung mga anak. Kung sasummarize ko nga po yung naging message po nung Sunday, parang ganito po yung design. Parang in order po a family to truly flourish, the design of the Lord to the family must be implemented and manifested. Di ba parang parang gamit din, di po ba? Kapag ang isang gamit, hindi mo ito ginamit according sa designer, hindi rin po ito magpa-function ng maayos. Pero hindi naman po ang family. Pagka ang family po, hindi po ito sang-ayon po sa pagkakadesign. Hindi rin po. Kaya nga po, kung tinignan po natin yung message po ng Sunday, parang ganito po nakita ko. The relationship of husband to his wife. At ngayon, para makompleto naman, kasi meron na tayong relationship of God to the family, a relationship of husband to his wife. May pag-usapan naman po natin ay yung the relationship of the couples to their children. Alam nyo dati noon, medyo konti po tayo. Dati nalala ko lang ako yung nasa bago-bago pa lang ako nag-preach. Pagka maraming umaakit, talagang ganado talaga ako. Pero ngayon parang konti. Dati noon parang pagkakonti, parang konti. Parang tinatag, pero ako ngayon hindi na. No? Dati kasi noon, nakapokus ako doon sa wala, kaya ako pinanghihinaan ng group. Pero ngayon, nakapokus ako sa mga tao katulad yung nanalo. Baka mo parang nagluto ka. Parang nagluto ka ng may sarap-sarap, konti lang makakain. Pero purihin ng Panginoon, na-overcome ko na po yun. Nakapokus ako yun doon sa mga taong narito. And ngayon po, meron tayong dalawang pag-aaral. Number one, what are the ideal family setting that's suited to the children? Ano po ba yung dapat na setup ng pamilya para doon lalaki po ang ating mga anak? At ang gusto ko talaga hindi po nito, how can we manage our children in a biblical way? But dati yung tinalaki natin, how can we manage our finances? Alam niyo po yung mga bata, higit na mas mahalaga yan kaysa mga finances natin. Kaya sa umaga po ito, by the grace of God, ang title po natin ay Counseling Couples Concerning Children. Yung tinatawag na mga tagubilin sa mga mag-asawa patungkol po sa kanilang mga anak. Tayo pinuhin mo na namin. Lord, Father, in the name of Jesus, we depend on you. O God, patuloy po namin kinikilala, Panginoon Diyos, sa aming sariling kaunawaan ay hindi po namin kaya unawain po ang inyong mga salita. Kaya dalangin po namin, O God, nawa ko bigyan niyo po kami ng isang simpleng mensahe na amin pong maiintindihan at amin pong ma-i-apply sa amin po. Especially po sa mga couples, sa mga anak. Dalangin po namin
na ang mensahe nito ay talagang makapag-minister po sa amin. Ito po ang sabi panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palapakan niya muna dito ang Panginoon. The counseling couples concerning children. Sabi po dito, no? What are the ideal family setting that are okay to the children? Naniniwala po ba kayo na bilang mga mag-asawa na meron pong epekto po yung kinalalakan ng bata sa kanya pong paglaki? Pag ang isa pong bata lumaki po ang mga magulang ay lagi po nag-aaway. Makaka-epekto po yan sa kanyang sa kanya pong paglaki. Pagka sa exposure ng bata eh. Kaya kung mapapansin po natin, kung nais po natin na ang bata po ay maging maayos, maging matino, kinakailangan tama po yung kanya pong kalalakyan. May pag-usapan po natin, ano po ba yung tatlong katangian na dapat makita po talaga sa isang tahanan? Meron po nakita tatlo. Actually marami, pero tatlo lang po gusto kong pag-aralan po natin. Number one, in the family, there should be sweetness. Sabihin nga po natin, sweetness. Ano po bang ibig sabihin ng sweetness? Pag sinabi pong sweetness, dapat ito po ang makita po sa family. Pag sinabi pong sweetness, it means it pertains to the maintaining of harmonious relationship of every members of the family. Alam niyo po, sa isang pamilya, kahit na po gaano kaganda po ang bahay, kahit gaano po kagaganda yung mga gamit, kahit gaano po kasasarap yung mga kinakain, pagka mga bawat member po ng pamilya hindi po nagkakasundo-sundo, ay hindi rin po magiging maayos. Amen po ba yung mga kapatid? So, kinakailangan sa pamilya, meron pong sweetness. Ano po ba yung sabihin ng sweetness? It means, sa pamilya po, dapat ito po ay meron pong fun, meron pong tinatawag na sweet fellowship, merong acceptance, merong intimacy, and meron pong feeling of belongingness. Alam niyo po sa akin po na nagpapasalamat po ko sa akin pong asawa. Alam niyo po, sa amin po kasi, nag-iisa lang po akong kapatid. Wala po akong kapatid. Nag-iisa lang po akong anak. At maaga po naman kasi yung mga kapatid. Wala nga. Nakita ko lang dito, yung pong asawa ko, 10 sila magkakapatid eh. 10, no? Dalawa po ang kinuha na ng Panginoon. Pero nakita ko po, sa kanila po 10 magkakapatid, bagamat ito po nakita ko, bagamat ang iba po sa kanila ay wala pa po talagang personal na pagkakilala sa Panginoon. Pero isa po sa nakita ko sa kanila, yung talagang pagiging sweet eh. Amak niyo po, may mga asawa na, yung iba po talagang, karamihan po na sa iba't ibang bansa. Isa na lang po natin sa Pilipinas, pero meron po silang group chat, talagang pagka nagkakwentuhan, hindi matapos-tapos. So makita ko po talaga na nandun talaga yung sweetness. So napakahalaga po sa isang pamilya, dapat ito po ang siyang dapat ma-maintain po talaga sa atin. Kaya kailangan talagang yung sweetness, yung tinatawag na fun, sweet fellowship. Napakahirap naman po yata yung parang pagka-isang natin halos hindi mo mabiro, parang hindi mo mabasa. Napakahirap po yun, parang bang napaka-stricto. Kinakailangan po sa pamilya, ikakaroon po talaga ng usapan, actually nga sa akin, personally, yung misis ko, pagka po kami, minsan kasi pag sa umaga, doon naman kami nakakaroon ng pag-uusap. Galit sa akin, pagka yun nag-uusap kami, naghawak-hawak ko yung cellphone. Ano ba naman talagang ito na lang yung time natin para magkakwentuhan. So napakahalaga po, dapat ito po ang siyang patuloy na matibelo po talaga sa ating bahay. Hindi mo po kayo mga kapatid. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, sa inyo po ba mga pamilya, nakikita po ba ang sweetness? Nakikita po ba ang tinatawag na sweet fellowship, yung intimacy? Ako, napakahalaga, kinakailangan ito po ay makita po talaga sa atin. So, pangalawang bagay po na nakita ko po dito, bago po yun, gusto kong sabihin naman po sa Bible, sabi po dyan, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Bagaman ito po isinulat sa mga kapatiran, pero napakaganda po na ito po ay nagmamanifest din po sa family. Sabi po niyo dyan, sa Romans chapter 12 verse 16, sabi niya, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people with low position. Sa Tagalog nga, sabi niya, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama mga kapatid. Nawa, hindi lamang po ito sa mga kapatiran natin, kundi ito po ay nakikita rin po sa ating pamilya. So, kinakailangan po ay magkaroon talaga ng sweetness. Pangalawa, na nakita ko kung dapat taglayin po ng isang family, ay tinatawag na solidity. Sabihin niya po natin, solidity.
po bang ibig sabihin ko ng solidity? It means, it pertains to the wholeness, toughness, steadfastness, and unity among the members of the family. Napakahalaga po dito mga kapatid. Hindi yung sapat na sweet lang, tapos kinabukas magkaaway lang. Hindi. Kinakailangan talaga yung na-maintain, yung solidity, yung matibay. Yung kahit na ano po ang dumating. Naalala niyo po yung sabi sa Bible, diba meron na po nagtayo ng dalawang, isang nagtayo sa buhanginan, at meron siya nagtayo sa bato. Dapat hindi po, ang pamilya po talaga natin, ay hindi lang po nakatayo sa buhanginan na konting bagyo, konting tukso, bagsak na harap, hindi po. Kinakailangan po ang ating pong pamilya ay talagang very solid. Sabi nga po dito sa sa Ephesians chapter 4 verse 3, sabi po diyan, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as we were called to one hope when we were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is over all and through the all in all. So napakahalaga po na kinakailangan po sa pamilya po natin ay makita po talaga yung tinatawag na solidity. Kaya lang minsan dapat mag-ingat din po tayo. Kasi minsan may mga sumusobra naman. Yung tinatawag na kuyog. Alam niyo po ba yung kuyog? Yung para bang pagka isang pamilya lang nakaaway, buong yan. Yun naman po tinatawag na imbalance solidity. Kinakailangan talaga yung, ang pamilya po talaga natin ay talagang matibay po. Naalala ko nga po yun, sabi niya, meron daw po isang obserbasyon. Di ba? Pagka pamilya po, ang mga struggle po ay galing sa labas. Meron yung mga persecution. Ang pamilya lagi nagiging matibay, lalo po mas nagiging matibay. Pero pagka problema nang galing na po sa loob, ito po ay nawawasak eh. So kinakailangan po iwasan po natin na yung problema ay kinakailangan iwasan po natin manggagaling po talaga sa loob. Kinakailangan po talaga pag may mga konting tampuhan, eh talagang ito po ay maiaayos na po natin. Nalala ko po ng Sunday, kung papansin po ninyo, ako lang umatin ng Sunday. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nung Sabado ng gabi, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng asawa ko. Totoo po yun, hindi po porkit kami po yung tumatayo sa harapan eh, lagi na pong Swiss. May mga pagkakataon na hindi magkakaintindihan. Hindi pagod, mainit ang ulo. Kaya pagka mainit ang ulo, hindi tumatabi-tabi na ako. Kasi mahirap talaga yung minsan, yung parang bigla na lang, hindi kikipo. Eh sabi nga, ang hirap naman yung ganito, punta kayo sa church, hindi kayo nakikipuan. Mag-is hallelujah kayo ng hallelujah, pero mga espiritu nyo, sasawa ko. Ang hirap naman yung gano'n. Kung talaga kung pag-isalo, kinakailangan po talagang dapat, ang maganda lamang po sa amin, ang maganda lamang po sa amin, madali po, hindi po tumatanim, hindi po tumatagal. Kasi mahirap yung tumatagal, napakahirap. Kasi nandun sa kitchen siya, nandun sa bed. Ako naman, hindi kayo ang hirap, no? So kinakailangan, nandun yung sweetness, nandun yung solidity. Ano pa kayo mga kapatid? Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kamusta na po ba ang ating po mga pamilya? Ito po ba'y kinakakitaan po talaga ng tibay? Masasabi po ba natin ang ating pong pamilya ay subok na matibay? Subok na matatag? Dapat ganun po talaga. Ano po mga bagyo dahil ang Panginoon po ang sa kinakailangan tayo po ay. So kinakailangan po ng sweetness, kinakailangan po ng solidity, at napakahalaga dito yung tinatawag na spirituality. Sabihin niya po natin, spirituality, ito po ang nasabi ko higit na napakahalaga. Ano po bang ibig sabihin nito? Means it pertains to the kind of family which is the Lord, is the strong foundation of it. The Lord is glorified, obeyed, and manifested to every members of the family. Napakahalaga po nito mga kapatid. Tandaan niyo po ano? Sino po nakakilala po dito kay Ananias at Sapphira? Diba si Ananias at si Sapphira? Mapapansin po natin, naniniwala po ako na they are very sweet. Kasi nag-uusap sila eh. Maganda po yung kanila po mga samahan. They are solid. Kasi anumang mga pagkasunduan nila, eh talagang ginagawa nila. Pero ang kulang po sa kanila, kulang sila ng spirituality. Kasi nagkasundo silang loob. Yung mga bagay na pagsagawa ng Panginoon. So hindi po sapat na tayo po ay sweet, hindi po sapat na tayo po ay solid, kinakailangan po na tayo po ay meron po ng mga bagay na spiritual. Sabi nga po dito sa, ito po yung lagi po namin sinasabi,
Sabi po sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds a house, the builders labors in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Ang ganda po na sabi po dito sa sa easy to read version. Sabi niya, if it is not the Lord who builds the house, the builders are wasting their time. Sabi niya, if it is not the Lord who watches over the city, the guards are wasting their time. So napakahalaga po pala, sa buhay po kinakailangan talaga na makita po talaga ang Panginoon. Di ba ba kayo mga kapatid? Napakahalaga po sa isang pamilya, hindi lamang ito puno ito ng mga material na bagay. Hindi lamang po ito puno ng mga bagay na mahalaga, mamamahalin. Kinakailangan po nandun po talaga ang Panginoon. Nalala niyo po yung senior po ni Pastor Robin Sante. Di ba nakita niya na doon po, especially doon po sa graph, pagka po ang isang bata wala pong pagkakilala sa Panginoon ng kanilang mga magulang, napakahirap dali, napakalito ng percentage. Pagka naman po yung nanay nila, medyo tumaas ng konti, pag yung tatay, medyo mas malakas yung ano niya, mas mataas yung percentage niya. Pero pagka ang lalaki at ang babae, sama-sama pong pupunta sa church, dinadala po nila ang kanila pong pamilya. Napakalaki po ng tsansa na sila po ay magpatuloy. So napakahalaga po ng spirituality. Kaya napakahalaga, especially po sa mga tatay, lagi po sinasabi ni Pastor Sergio, na tayo po mga tatay, tayo po ang unang pastor ng ating po mga pamilya. Hindi natin pwede iasa, Pastor, turuan mo nga yung anak ko. Hindi po pwede yun. Kinakailangan tayo po. Mapapansin nga po natin, di ba sa Israelites, sa mga tatay, ibinigay talaga yung utos. Ituro mo ng mga ito, isulat mo dun sa mga hamba, habang sila ay natutulog, habang sila ay gigising. Ganun po kalaki po yung kanilang ating po mga responsibility. So ano po yung una? There should be sweetness, there should be solidity, and then there should be spirituality. Ngayon ito gusto talakayin po natin. How can we manage our children in the biblical way? Alala ko po si Jay, asawa ni Pastor Reyes. Nung kami po, pagkatapos po ng service natin, ay nagkakaroon ng gathering. Sabi ko sa kanya, kasi nung medyo na-late siya, di ba tinatanong. Sabi ko sa kanya, brother, ang tanong ko sa iyo ganito. At di ba, ilang buwan na lang, ay magiging tatay ka na. Sabi ko, anong pakiramdam mo? O yung ilang buwan na lang, marami kang makita. Sabi niya, kuya, ganito Unang-una, I'm very excited kasi magiging tatay na ako. Pero at the same time, I'm becoming fearful and worried kasi hindi ko alam hindi ko alam kung paano pa magpapalaki. Alam niyo po, hindi ko siya masisisi. Kasi, pasin niyo po nito. Di ba pagka ang isa pong tao ay gusto niya maging piloto, saan siya pwede mag-aral? Di ba sa aeronautical school? Pagka naman siya isang doktor, saan siya pwede mag-aral? Medical school. Pagka ikaw gusto mag-pastor sa Bible school. Pero nakakita na po ba kayo ng parenting school? Di ko ba wala? Wala Talagang minsan, yung pagkapalaki natin ay depende doon sa kung paano tayo pinalaki. Ang maganda nga lang, ganito, meron tayong Bible at meron po mga ganito mga pag-aaral na kung saan pwede natin talaga na maturuan po ang ating mga anak. So tandaan po natin, how can we manage? Napakahalaga po. Meron po akong tatlong bagay na ibibigay. Number one, ito po yung mga pangangailangan po ng mga bata. Una, they need the right treatment. They need the right treatment. Kinakailangan po ang mga bata. Kinakailangan sila po ay dapat nating tratuhin ng maayos. Kinakailangan sila po ay dapat nating pakitunguhan ng maayos. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 21 sa Phillips version, sabi diyan, fathers, do not overcorrect your children or they will grow up feeling inferior and frustrated. Diba meron ito mga klase ng magulang, talagang wala nang ibang nakita, kundi yung kamalian. Kamalian, talagang kumagalit, talagang overcorrecting. Pero minsan pagka nakakagawa naman ng mga magagandang bagay, tahimik lang. Hindi po dapat pala ganun. So they need, bilang mga magulang, kinakailangan po, dapat po natin mapakitunguhan talaga ng maayos ang mga bata. Ngayon, meron akong tatlong bagay na pwede natin ma-consider. How can we treat them? Number one, isa po sa mga bagay na pwede po natin gawin, thank the Lord for them. Dapat po natin ipagpasalamat ang mga anak natin sa Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi po dyan, in everything, give thanks.
For this is the will of God, Christ Jesus for you. Sabi din po sa James chapter 1 verse 17, in every good and perfect gift is come from our Lord, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like as you is. Alam niyo po, no, isa po siguro sa mga dapat na makita at mahayag po talaga sa atin ay ang talagang pagpapasalamat. Diba? Pagka meron tayo tumadating ng blessing, ipinagpapasalamat natin sa Kanya. Pero isa po sa mga dapat po natin ipagpasalamat ay yung mga anak na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, yung po mga anak, ito po ba inyong ipinagpapasalamat sa Panginoon? Alam ko po nung buti si Lord na talagang nililayas pa namin yung Lord, salamat po sa baby na ito, bless niyo po siya. Talagang, kumbaga sa Lord, bago umalis si Lord, mayroong goodbye kiss. Pero maling goodbye kiss yung baby sa chat. Dapat ganun po tayo. Parang na ina-appreciate po talaga natin. So isa sa mga bagay na pwede po natin gawin is to thank the Lord for them. Pangalawang bagay po na pwede po natin gawin is treasure them as God's given gift. Sabi po dito sa Psalms 157 verse 8, children are gift from the Lord. They are reward. Isa po sa mga bagay na dapat po natin gawin, hindi lamang basta ipagpasalamat, hindi sila po talaga treasure bilang mga gift. Di ba, ano kaya mararamdaman ninyo? Nang nagbigay sa inyo, pero nagbigay sa inyo ng gift. Tapos yung gift na ibinigay niya, ay binabaliwala. Pinapaliwanag natin, hindi natin ina-appreciate, pinapabayaan din po natin. Ganun din naman po ang nangyayari. Kapag yung mga anak na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, hindi natin tinatrato ng maayos, pinapabayaan natin, inaabuso natin. Di ba parang ito po ay masakit din, doon po sa nagbigay. Ano pa po ba kayo mga kapatid? So kinakailangan po, we must treasure them as God's given gift. Kinakailangan po, yung po mga batang ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kinakailangan sila po yung ating po pinapahalagahan, inaalagaan, iniingatan. Talaga na, kapag ito po ay kalooban ng Panginoon po sa atin. Isa pa rin po na dapat pong right treatment, ito po sa mga maganda rin po. Itinatawag na treat them with right approach. Sabi nga doon, treat them as different o different individuals. Iba po yung mga anak natin mga kapatid. Siguro po pagka ang anak niyo po ay nag-iisa lang, parang hindi mo po ito masyadong mararamdaman. Sabi nga doon, pagka doon ikaw ay isang tatay, isa lang ang anak mo, ang tawag sa iyo ay father. Pagka naman po ang anak mo ay dalawa na, ang tawag sa iyo ay referee. So talagang nag-aaway po talaga, lalo ako dalawa ang anak ko nag-aaway po talaga Ang sabi po ng sa Ephesians chapter 6 verse 4, sabi po dyan, ito sa fathers, hindi po yung mga fathers. Sabi po dyan, fathers, do not provoke your children to anger. Do not exasperate them to the point of resentment with demands that are trivial or unreasonable or humiliating or abusive, or nor by showing favoritism or indifference to any of them, but bring them up tenderly with loving kindness and discipline and instruction of God. Sabi niyan, do not provoke, sabi ko sa ibang translation, do not exasperate. Huwag mong asarin, huwag mong inisin. Ganun po ang pagkakaano po sa Bible. No? At ang sabi po dyan, nor by showing favoritism. Alam niyo po, isa po siguro sa mga pinaka-maling-maling magagawa po natin ay yung magpapakita po tayo ng favoritism. Ano pa po yung mga kapatid? Alam niyo po si Abraham, di ba? Ang kanya pong naging unang anak ay sino ba? Si Ismael. Naniniwala ako, nung unang anak niya po ito, ay talagang siguro buhos na buhos ang kanyang anak kay Ismael. Pero nung dumating si Isaac na nangyari, di ba, doon na naroon yung kanya pong atensyon. Ngayon, mapapansin din po na, di ba nung nagalit po si Sarah, palayasin mo yung dalawang mag-inang yan. Ano po ginawa ni Abraham? Hindi naman niya lang pinaglaban Binigyan na ng tubig. Kasi umayos na kayo. Binigyan niya lang ng tubig. Para bang mas naging paborito niya na yung kanya pong anak na si Isaac. Ito naman po si Isaac, kung siya po ay nagkaroon po ng anak, nangyari po ito. Sino po naging paborito ni Isaac? Si Esau. Sino naman po naging paborito po ni Rebecca? Si Jacob. Kaya yun po ang pinagbulan nito, yung kanyang yun din po ang pinagbulan ng kaguluhan ng kanilang pong pamilya.
yung favoritism. At itong si Jacob naman po, ang nagkaroon po ng maraming anak, sino po naging paborito niya? Si Joseph. Ginawa niya pa ng isang parang balabal na mahaba ang manggas. Kaya nung mga mapapansin po natin, ng mga panahon yun, siya po, si Joseph, siya po ay kinainisan din po ng kanya po mga kapatid. So, treat them with right approach. Kinakailangan po talagang tama po yung approach natin sa ating po mga anak. Pero meron po akong gustong i-share po sa inyo. Ito po yung na-share ko na, kami po ay nag-handle po ng yung nag-handle po kami ng parenting seminar noon. Pero ito po mga iba't ibang klase po ng parenting o pagmamagulang, style ng parenting. No? Ito po ay galing po kay Vic Garcia, isa po siyang vlogger. Pero ito po mga magulang na ganito po klase magpalaki ng anak. Yung tinatawag na high discipline and low love. Ito po yung mga klase po ng mga magulang na sobra pong dumisiplina sa kanila po mga talaga naman para pong militar. Nakita na po ba kayo? Parang sobrang military style of parenting po ito. No? Yung para bang sa pagkakamali mo, parusa. Ang problema po dito, high discipline with low love. Hindi naman sila nagpapadama ng pagmamahal. Kaya nga po pagkaganito daw po ang style ng isang magulang, sila daw po ay nagpo-produce ng mga rebelde mga anak. Isa pa rin po na nakita po dito, sabi niya, meron naman na kung ganitong klase po ng pagmamagulang. Yung tinatawag na low discipline and then low love. Ito naman po mga magulang na ito, hindi naman nila dinidisiplina yung kanila kaya bahala kung anong gusto mong gawin. Pero hindi naman nila ito pinapakita rin yung pagmamahal. Ganito naman po yung klase po ng mga magulang. Kapag daw po ganito yung klase po ng pagmamagulang natin, tayo daw po ay nagpo-produce ng mga juvenile. Yung mga problema sa lipunan ng mga anak. Isa pa rin, na nakita ko din po, pero naman po sa ganitong klase naman po ang tinatawag na low discipline but high love. Especially ito po ang struggle po ng mga OFW, mga parents, di ba? Isa bihira lang uuwi sa Pilipinas, sa babakasyon. Siyempre, alam namang sa maikling panahon, didisiplinahin di ba yan ako? Hindi, di ba? Talagang puro yan. Puro papapakita ng pagmamahal. Ang problema lamang po dito, minsan, pagka po ganito ang style natin, tayo daw po, isang para bang tayo daw po ay nagpo-produce ng mga spoiled brat na mga bata. At ito po ang maganda. Sabi diyan, high discipline and then high love. Sa amin, ganito po ang style ng parenting talaga namin. Talagang matindi talaga kami sa pagdidisiplina. Pag sinabing ayaw, hindi pa pwede yan, hindi pa pwede. Pero yung kung gano'n po, at hindi yung pagmamahal po namin, gano'n din naman po yung pagpapakita namin ng pagmamahal. Kaya nababalanse. Kaya nga po pagkaganito daw po ang ating pong style, tayo po ay nakapagpupudos ng unleashed child. Yung mga talaga mga bata po talaga na mayroong potential. So ito po, so makikita po talaga natin dito, bilang mga magulang, napakahalaga po kung ano po bang klase ng style yung ating po mga magulang. Hindi pa ba kayo mga magulang? Alam niyo po, isa mayroong Tagalog na pangit sa magulang. Pag sinabing magulang, hindi po kayo dapat parent, no? Parent. Hindi po yung magulang. Tandaan po natin, ito po mga nakita ko, ito po yung na-share ko rin po dun sa seminar namin. Bilang mga magulang daw po, ito nakita ko lang po ito, bilang mga magulang daw po, isa po sa mga dapat po nating tandaan, kinakailangan po tayong lumagay sa tamang kalagayan. Sabihin nga po natin, lumagay sa tamang lugar. Tandaan po natin, pagka mga anak po natin ay medyo maliliit pa, ganito po tayo, controller. Ibig sabihin po niyan, hanggang maaari, tayo po ang siyang nakapangyayari. Sa amin, gano'n, kasi maliliit yung mga anak namin. Pag hindi pa pwedeng panoorin yan, hindi pa pwedeng kainin yan. Pag nanonood sila ng mga video, hindi pa pwedeng ganun klase ng video. Talagang tayo po, bilang mga magulang, tayo po ang higit na nakapangyayari. Tayo po ay mga controller. Ganda po yun, okay lang po yun. Ngayon, pagka mga anak po natin ay medyo 18 na, 18 o kaya 21 na pataas, tayo po ay hindi na po controller, tayo po ay coach. Ibig sabihin nun, di ba pag sinabing coach, para bang hinahayaan mo silang mag-explore. Ang isang nga po magandang ilustrasyon nito, alam niyo po ba yung saranggola? Di ba yung saranggola, pag kaya niya medyo naman, hinahayaan mo siyang slap. Gumano, mag-explore na gano'n. Pero hawak mo pa rin, hindi po ba?
Ganun po, bilang mga magulang, tayo po ay nagiging cause na alam ko, kaya sige, ano ba gusto mo? Para bang hinahayaan mo silang magdesisyon, pero nandun pa rin yung ating pong pagkabay po talaga sa kanila. So, tayo po nagiging controller, tayo po i-coach, pero ito po isa sa mga pinakamahirap nangyari. Yung mga pagka mga anak po natin ay may mga asawa na, may mga pamilya na, hindi na po tayo controller, hindi na tayo po ay consultant. Ano po ba yung sabihin ng consultant? Pag sinabing consultant, di ba sabi marami ka ng alam, marami ka ng experience. Pag sinabing consultant, hindi mo ibibigay agad-agad yung mga alam na hanggat hindi nila basta available lang tayo, anak, kailangan mong tulog ko, kung kailangan mong payo ko, nandito lang ako. Pero hindi mo pwede sabihin, anak, ganito ang gagawin mo. Minsan kasi, ang nangyayari kasi, di ba, ang mga anak po natin ay mga may asawa na, pero controller pa rin tayo eh. Kaya nagkakaroon talaga ng problema. Alam niyo po, minsan nakikita ko mga nagkakaproblema, yung pong nanay o yung biyan ng babae at yung manugang na babae. Parang lagi sila ang lagi pong Agree po ba kayo mga kapatid? Kasi kami mga lalaki sa biyan ng lalaki, hindi kami walang masyadong intri-intri eh. Pero po yung minsan kasi ang higit na masyadong parang nagiging controller yung biyan ng babae sa kanya pong pero dapat po kinakailangan po talaga tayong balance. Pero meron po yung parang meron po yung limitasyon. Like for example, pagka ang mag-asawa po ay talaga nagkakagulo na, kinakailangan tayo po ay mag-intervene na. Hindi natin, nakikita ko parang hindi na ayos yung kinakailangan mag-intervene na po tayo. Pero isa po sa pinakamagandang yung hanggang hindi hinihingi yung ating po payo, hayaan po natin sila. Minsan doon sila natututo sa kanila po mga pagkakamali. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Ako yung napakaba ng gusto. So yun po, kinakailangan po talaga sa mga magulang, kinakailangan po talaga ng right treatment. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, paano niyo po ba pinapakitunguhan ng inyong po mga anak? Sila po ba'y naitatrato natin ng maayos at naaayon po sa kalooban? So they need the right treatment. Pangalawa, they need the right training. Ganda po, sabi po yan. Sabi niya, ito po yung nakita ko. Sa Proverbs chapter 22 verse 6, sabi diyan, train up a child in a way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Tandaan niyo po ito. Ano mo pinagugulay-gulayan ko po ito? Sabi po diyan, train up a child. Bakit hindi ko sinabi diyan train up a youth. O train up a young adult. Bakit po kaya child? Habang bata pa. Mas madali din po ba? Di ba pagka youth na yan, hindi naman late na, pero parang ang hirap na dahil yung mga youth, may mga katwiran na yan. Especially pagka ang mga youth, may tataas ang mga pinag-aralan. At lalo na po pagka mga young adult, at kasi pagtrabaho na, kung doon mo pala sila iti-train, ang hirap. Sabi diyan, train up a child in a way you should go. Pansinin po natin, sabi po diyan, train up a child in a way, hindi po sinabi diyan, train up a child in a skill that they have. Hindi skills ang focus dito ba, kundi yung way of life. Sabi, i-train ang mga bata kung paano sila mamumuhay, hindi yung kung paano sila magiging magaling. Kasi naniniwala ko pagka ituro talaga natin yung tamang pamumuhay, mas lalo silang magiging magaling. So, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi sinabi dyan na he will not forget, no? He will not depart talaga, hindi talaga nila iiwan. Kaya napakahalaga po, habang bata pa lamang ang ating pong mga anak, kinakailangan sila po, kinakailangan natin tinitrain. Ngayon, ito po sa mga dapat po natin ma-consider. Number one, paano po natin sila ititrain? Number one, is by teaching. Pag sinabi pong teaching is by verbal, by pronouncement, sa pamamagitan po ng pagsasabi. Doon po tayo pwede makapagturo po sa ating mga anak, sabihin, hindi pa pwede nga. Kasi pag ginawa mo yan, ganito mangyayari. Isa po sa mga bagay na pwede po natin gawin is pamamagitan po ng pagtuturo. Pangalawang bagay po na pwede po natin gawin is by demonstrate. Nalala ko ng anak ko, nung tinuturuan ko kung magluto, tinuturuan ko sa ilang mga gawain bahay. Sabi ko, una, mag-iinit ka ng kawali. Tapos pagka medyo mainit na, bubuhos mo yung mantika. Tapos pagka una, by teaching lang.
So ginawa ko sa kanya para lalo niyang makuha. Dinemonstrate ko muna sa kanya, ganito gagawin mo. Habang sa nakatingin siya. At isa pa rin sa ginawa ko noon, minsan siya na mismo ang gagawa. Pero ako, nahandit pa rin ako sa tabi niya. Dinedemonstrate ka sa akin. So isang paraan, by teaching, by demonstrating, pangatlo po, by exemplifying. Napakahalaga po nito mga kapatid. Kasi minsan nalilito po yung mga bata, sasabihin mo sa mga anak natin, huwag kang magsisinungaling ha. Huwag kang magsisinungaling, masama yun. Pero pag dumating yung maniningil, naku-confuse. Kinakailangan po, kung ano po yung mga itinuturo po natin, ay kinakailangan ito po ang siyang unang mahayag po talaga sa akin. So kinakailangan po natin ang bata, tinetrain na po natin. So by teaching, by demonstrating, and by exemplifying. So, ang una pong kailangan po ng mga bata, right treatment. Pangalawa, right training. Ang pangatlo po, tinatawag ng right target. Sabi po dito sa Psalms 157 verse 4, sabi diyan, children born to a young man is like an arrow in a warrior. Di ba ano po bang focus po ng arrow? Ano po ba sa Tagalog yung arrow? Yung pana. Hindi, ang pana yung ginagawa. Palaso, yung palaso. Yung sa ibang tawag, buso pa tawag, buso. Di ba ang pana, hindi naman ginagawa para pang-display ko ba? Ang pinaka-purpose talaga ng palaso ay talagang tumudla doon sa target. Ganun din daw po ang mga magulang. Kinakailangan po sa ating po, meron po talaga tayong dapat target sa ating po mga anak. Sabi rin po dito sa Luke chapter 2 verse 52, sabi diyan, and Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor of God and man. Makikita po natin dito, no? Ano po ba yung dapat i-target natin sa ating po mga anak? Meron po ako nakita dito, no? 4 things that we can consider. Number 1, kinakailangan po, i-target po talaga natin yung kanila pong intellectual. Kasi sabi sa Bible, Jesus grew in wisdom. Kinakailangan po, dapat nagiging maingat po tayo kung ano po yung mga binabasa, pinanonood, pinapakinggan po ng ating mga anak. Especially po pag kayo nasa edad na, kasi yung iba, sige, para matahimik ka lang, sige, itong iPad. Matahimik ka lang, ito ang TV. Kinakailangan po tayo po ay nagiging mapagbantay. Ba meron sa Pilipinas, meron ganun ba yung PG? Ano ba sabihin ng PG? Parang yung guide. Dito wala eh, parang nakikita. Ano ba panoorin mo, okay? Pero sa kinakailangan po, nagiging maingat po tayo sa intellectual. Alam niyo po, ito po akin na nakasilad. Napakatanong po yan eh. Sige, tinanong ko yung PG. So, teacher, okay lang po ba yun sa isang bata na talagang palatanong? Sabi niya, maganda yun sa isang bata, palatanong siya. Kasi isipin, nag-explore yung kanyang isipan. Kung kinakailangan paligtanong siya, meron po tayo na isasagot. So, isa po sa mga dapat natin i-consider, yung kanila pong intellectual. Pangalawa, yung kanila pong stature. Sabi diyan, in Jesus grew in wisdom, in stature. Anong ibig sabihin lamang po nito? Kinakailangan po, sa ating po mga anak, nagiging maingat po tayo kung ano po ang ating ipinapakain po sa kanila. Di ba, meron mga magulang, sige, ang paborito ng anak ko, hotdog. Yung mga full process. Dati nga si Pierre, gusto niya yung pancit canton. Talagang pagkain ng talagang maraming, kaya lang napaka pala nun, sobrang dami ng mga chemical. Kinakailangan po ay tama po yung ating pong ginagawang pag-aalaga, pagbibigay ng ating po mga ipinapakain po talaga sa ating mga anak. So, wisdom, stature, sa pa rin po, sabi po dyan ay in favor of men. Kinakailangan talaga yung social. Kinakailangan ma-develop din po ang buhay po ng mga bata. Sabi po dyan, ano nga po dyan, sa paraan ba natin pwedeng ma-develop po yung ating pong social life ng mga bata? Alam niyo po, isang paraan po na dapat po natin magawa, ay turuan natin po sila ng mga gawain ba? Hindi pa ba kayo mga kapatid? Di ba kasi hindi ba, sige, diyan ka na lang, kung nagagawa natin, hindi po, naku, mali-mali po yun. Kung nais po natin ang ating po mga anak ay kagiliwan po ng mga tao, kinakailangan marunong po silang gawa ng gawain po ba? Marunong man lang sila magtiklop ng hinigaan, marunong man lang sila magbugas ng pinggan. Na, kinakailangan po, alam niyo po sa akin, hindi naman po sa paggawa na ito, kung sila kahit pakawalan ko, hindi ako makapahiya. Kasi talagang ano ko eh, na-train ko na talaga ito sa, minsan nga, kahit hindi ko inuutusan eh.
nakikita ko talagang, so kinakailangan po talaga ng favor of God. Ay, ang pamuli po ay tinatawag na favor of God. Napakahalaga po nito, tinatawag yung spiritual. Alam niyo po, isa rin po sa mga nakita po sa mga bata, kinakailangan po ng right training. Kahit tayo po ay narito na po sa Europe, kinakailangan hindi po nawawala yung po at opo. Minsan hindi po nawawala. Nalala ko, minsan si Pierre, ang tawag na sa kuya niya eh, Lloyd lang eh. Lloyd! Sabi ko, hindi ko pwede po na kinakailangan. Kuya, kinakailangan din po yung mga, matutong magmano. Pero nga po isa nagsabi, sa ating po daw po mga anak, kinakailangan marunong sila magsabi ng sorry, thank you, and excuse me. Dapat yung tatlong bagay na malaking foundation ngayon sa mga bata. So, tandaan po natin, right treatment, right training, and right guidance. Hindi po ako katapos, malapit na po ako matapos. Sabi po ni si Johann Wolfgang von Goethe, isa po siyang German. Sabi niya, meron na po talagang tayong gifts na pwede po maibigay sa ating mga. Akala po ni mga magulang, ang pinakamagandang gift na maibibigay ko sa kanya yung scholarship. Yung maibibigay ko yung mga material na bagay, masarap na pagkain. Pero sabi po ni Johann, ito po yung sabi niya. Sabi niya, there are two gifts we should give to our children. One of these is roots, and the other one is wings. Medyo malalim po yung kanya kung ano. Meron po ibig sabihin ito. Sabi niya, there are two gifts we should give to our children. One of these is roots, and the other one is wings. Ngayon, pinaliwanag niyo po ito. Sabi niya, ano po ba itong roots, no? Sabi niya, pag sinabi ito pong roots, it means a place to go home to. Yung para bang yung pong tirahan na pwede po nilang mauuwian. Yung kahit na po sila ay nagkamali, kahit na po sila ay nagkawin ng bilang sa kanila po mga buhay, meron silang isang bahay o tahanan na mauuwian. At isa pa rin po, maganda po itong sabi niya. Sabi niya, pag sinabi daw pong roots, is the values that you pass on them, that you live by. Ito po mga magagandang mga pag-uugali na nakibigay natin sa mga bata ito, na kung saan yung mga magandang pag-uugali na yun ay unang nakikita po talaga sa atin. So yun po, yung kinakailangan sila po ay talagang mag-ugat. Ano naman po dumating na bagyo ay nangyay. Ngayon, yung pag na wings, sabi niyan, you need to raise them up in such a way they believe in themselves. Dapat pinalalakas po talaga natin at tumulog ng ating mga anak. Ayaw mo yan, tutulungan ka ng Panginoon. At ang isa pa rin po sa makikita po natin dito, yung tinatawag na, let go and say, live according to the plan of God in your life. Kung baga sa hindi ko i-impose yung aking plano sa iyo. Ang pinakamagandang gawin, hanapin mo kung ano ang plano ng Diyos sa iyo at yun ang yung gawin. So, yung po sabi ni Johan, na dalawang bagay ang pwede po natin maibigay sa atin. Yung roots and wings. Dito ako magkatapos. Sabi po dyan, ito po isa sa mga quotation na nakita ko. Sabi dyan, the way how we live with them is much more important than to the things we can live in them. Kuha niyo po ba ito? Tagalogin ko po parang medyo mahal natin para. Sabi po dyan, kung paano tayo namumuhay ng maayos na kasama sila, ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga bagay na ating maiiwan sa kanila. Maganda po na meron po tayong mga bagay na maiiwan. Pamana, pero tandaan po natin, gano'n man po kalaki yung mga pamana ang binigay natin sa kanila kapag hindi naman po handa ang puso niya. Pag-aaway-awayan na yan, hindi po ba? Pero mas maganda po yung paano tayo namumuhay ng maayos kasama sila. Kasi yung po yung tinatawag na legacy. Kung ang tanong nga po dito, pagka po kaya wala na tayo, ano po kaya ang maaalala ng mga anak natin? Ay, salamat, wala na si Papa. Dapat nahirapan na, dapat hindi po, namimiss ko si Papa. Dapat gano'n namimiss ko si Mama. Dapat meron tayong iwan ng magandang bagay sa ating mga anak. So in conclusion, ay i-recap muna po. Ano po ito? What are the ideal family setting that appropriate? Pero po kung tinawag na una. Ano po yung una? Nakalimutan mo. Sweetness. Sweetness. Ano po yung pangalawa? Dapat ito po ang siya makita po talaga sa pamilya po natin. There is sweetness,
there is solidity, there is faithfulness. Ay, ano naman po ito? How can we manage? Meron po ako tatlong binanggit. Ano po yung una? They need Treatment. the right treatment. Ano po yung pangalawa? Right training and right target. They need the right target. Dapat bilang mga magulang. Ito po sa mga skills na dapat po. So bilang conclusion lamang po ito. Sabi po dito, sa conclusion ko po, our children don't belong to us. They are just borrowed and entrusted to us by God. For a moment, time will come, we will give an account on how we raised them. So please, handle them with care. Di ba po yung mga kapatid? Ang mga anak po natin ay, bagamat sila po ay regalo, pero sila po ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Pansamantala, darating pong panahon, isipag-asawa na rin po sila, pero tandaan po natin, tayo po ay magbibigay sulit kung paano po natin hinandle itong mga anak natin. So please, handle them with care. Di ba kayo mga kapatid? Palangpakan natin. Pero po kami nakuha. Tayo po lahat yung tumayo, tayo po ay... Pero po kung yung kakantahin niya ang dito. I can depend. Sabi po dyan, I can depend on you. Alam niyo po sa buhay po natin, sa sariling lakas po natin, hindi po talaga natin kayang pangunahan ng mga anak po natin. Hindi po natin kayang pangunahan, ilit ang mga batang ito sa atin ang sariling lakas. Walang tayo ng sariling lakas eh. Pero maganda lamang po dito, meron po tayong isang Diyos na pwede po natin madependihan. Siya po ang Diyos na tutulong po talaga sa atin eh. Sa umaga po ito, siguro po maganda ngayon narinig po natin ang mensahe po ito. Siya sa atin po natin ng ating po mga sarili. Ano po ba yung klase po ng pamilya na pinuproduce po natin? Siya sa atin po natin, ang ating po pamilya ay nandun po ba yung sweetness? Sa ating pong pamilya, nandun po ba yung solidity? Sa ating pong pamilya, nandun po ba yung spirituality? Sa ating pong pakikitungo po sa ating pong mga anak, sila po ba inaikatrato po natin ng maayos? Sila po ba'y ating pong na-train ng maayos? At meron po ba kayong target sa ating pong mga anak? Di ba sa tinipad mo sa inikan, tayo po tinulong sa Panginoon? Thank you Lord, aming naman sa langit, sa pangalan po ng ating pong Panginoon Jesus, may papasalamat po kami Panginoon sa mga anak na pinagkatiwala niyo po sa amin. Subalit patuloy po namin kinikilala ang Panginoon Diyos na kung sa aming sariling lakas ay hindi mo namin kakayanin Panginoon. Pero ang isa po sa mga pwede namin maipagpasalamat, ay meron po kaming isang Diyos na katulad nila. Pwede po namin madependihan, Panginoon. Pwede namin mahinga ng tulong, pwede namin mahinga ng katalinuhan, Panginoon. Kaya Lord, sa umaga po ito, we can depend on you, Panginoon. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, bless you. Kayo po
ay couples at kayo po ay may mga anak, pwede po pagitaasan yung mga kamay at kayo po ay aking ipapanalangin. Hallelujah. Aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Narito po kami, Panginoon, nakataas ang aming mga kamay. Pagkilala, Panginoon Diyos, na kung kami ang asa lamang po sa aming sarili, lakas at katulad, hindi wala po nangyayari po sa amin. Hindi namin kaya, Panginoon, subalit ang aming po pinagpapasalamat. Meron po kami isang Diyos na katulad nila. Pwede po namin madepende ang Panginoon. Kaya Lord, sa mga anak mo na narito, Panginoon, especially sa mga parents, sa mga couples, na may mga anak, ang aming pong panalangin na pagbibigay niyo po ng sapat na katalinuhan, sapat na kaliwanagan ng pag-iisip, sapat na direksyon, ang sensitivity sa kilos at galaw po ng inyong pong banal na Espiritu. Lord, ang aming pong panalangin sa mga bata, sa mga anak na ipinagkatiwala niyo po sa kanila, ay patuloy nila ito ma-treat ng tamang Panginoon, mabigyan ng tamang training, at ma-target sa tamang lugar, Panginoon, sa kanila po. Dalangin ko rin po, Panginoon, na yung sweetness, yung solidity, at yung spirituality ang isang patuloy na maghari sa kanila po mga tahanan, Panginoon. Lord, bilang mga magulang, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga anak. Dalangin po namin ang yung bendisyon, ang inyong pong pabor, ang inyong pong pagpapala. Maraming po salamat. Meron po kami isang Diyos na katulad nyo na pwede po namin ma-depende ng Panginoon. Na sapat ang biyaya, sapat ang pagpapala. Kaya Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala ang relasyon namin, Panginoon, bilang mga mag-asawa at ang mga anak namin sa iyo, mga aras. Maraming pong salamat. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.